New day, new life. Hi everyone, this is your Kamarkada Mertz. And for today's vlog ay ngayon po ay nasa bukid na naman po tayo. At eto may makulit nga kaming kasama dito. At dahil wala ang tao sa bahay namin o walang kamalay-malay ang aking itay na kasama nga namin tong aso niya. At dito nga ay manggugulay na naman kami dahil namimiss na namin ang gulay. Naman nagumpisa na nga si daddy pumunta dito sa gubat at itinali nga muna tong isigabon para naman kami ay makakuha ng aming kukuning gulay. Bago yan ay kumuha nga muna kami dito ng kakao. At kahit nga wala kaming laman na nakakain dito ay gustong gusto nga namin yung kakao na yan. At kahit nga hilaw yan ay sige patusin na natin yan. Kaya naman dito pa lang ay binuksan na nga namin para matikman. At eto nga unang tikim ay medyo maasim-asim na pero go pa rin. Pero kahit na maasim nga siya malinamnam siya kasi nga fresh from the tree. Maasim yan pero nakailang subo yan. Sumusunod na nga ako dito kay daddy pero todo pa rin ang kain sa kakao. Hinakakatas nga lang nung kakao ang kinakain dyan kaya sip-sip-sip-sip lang. Ito ang pinaka nakakatakot kapag nasa gubat ka baka naman may maapakan tayong ahas dyan. Pero kahit natakot sige kain pa rin ng kakao. At dito nga nakakuha na nga si daddy ng nyug-nyuga na sobrang cute. At eto pa nga pangalawa yung kanyang nakuha. Medyo malaki-laki nga. At dito nga pinutol na nga niya para mabilis nga makuha dahil mapuputol din naman niya. At ganito nga kamura yung masarap-sarap igulay. At dito nga pabalik na nga kami papunta doon sa pinagtalian namin ng aso. Ikaingay talaga namang tawag ng tawag. At dito nga malapit sa pinagtalian ng aso nakakuha pa nga ako dito ng isa. At in fairness marami nga kami nakuhang gulay ngayon kaysa dati. Siguro mapera ngayon ng mga tao. Walang nandedelehin siya. At dito nga sa part ng ibaba na nga ito at dito nga nakakuha uli si daddy ng dalawa. At biglang napatigil ang pagkuha namin dahil natakasan nga kami ng asong tot hinabol nga ni daddy. Hindi na nga namin sinama ang anak namin para hindi magkulit pero mas malma pala to sa kulit. Oh no! Kaya naman hinawakan ko na nga lang habang ako'y nagbibideo kay daddy. Napakakulit talaga. At hindi na nga mauulit na isama namin yan. At dito nga nakakita nga kami ng papaya kaya naman patusin na yan lahat ng gulay dala. At dito nga may nakita kaming papaya hinog na pero may tuka na nga ng ibon pero kinuha na nga namin pero hindi namin alam kung kanino. Pero ang pagkakaalam ko nga isa tito ko nga yan o tito kumuha nga po kami. At dito nga ay nakauwi na kami at eto nga may mga tanim nga ang tatay ko na pechay, mustasa at kung ano-ano pa. At wala nga tao dito, wala nga ang aking ama at wala ang aking mga kapatid kaya naman hindi na kami nakapagpaalam. O tay, kumuha po ako ng pechay at mustasa ha. Eto nga parting to ay likuran nga ng bahay namin at yun nga yung pinakabahay namin yung white na yun. At eto ang likuran halamanan at puro nga manok. At ang paligid nga namin ay puro puno nga dito. Puno ng nyog, puno ng lansones, saging, etc. At probinsyang-probinsya talaga yung dati nga. Kasi yung mga hanap buhay nga namin ay mga online kaya naman hindi kami talaga pwedeng magstay dito. At eto nga may mga alagang manok ang aking ama. Pero syempre hindi namin dedelehin siya yan. Dito naman sa may likod bahay namin ay meron nga ditong puno ng malunggay. At dito nga sa tapat ng bahay namin ay may saging bungula na napakataba pero di namin yan kinuha dahil masarap nga lang yan pag pinaltok. At isa pa hindi nga amin yan sa pinsan ko yan. Dahil wala nga yung ama ko ayan, nandelen siya na nga kami ng kanyang tanim. Ganito nga yung masarap kapag nasa bukid ka, pwede ka nga magtanim ng mga gulay-gulay at libre na nga yung ulam. At nakakasiguro nga tayo na talagang ligtas to dahil wala nga tong mga fertilizer. Tapos ang maganda pa dito, fresh talaga siya. Kaya naman magtataka ang aking ama dahil may nag-harvest na nga ng kanyang tanim. At ang unang nag-harvest ay panganay agad. At eto nga, mabubuking tayo dahil may ebidensya nga. At nakita ko nga nagpapabuko yung pogi kong kuya. Kaya naman eto, humingi nga kami ng buko. At dahil wala nga siya, ay nagpaalam na nga lang kami sa maghahakot niya. Shoutout sa kuya kong pogi. At bago nga namin dalhin ni daddy ay binalatan na nga niya yan. May nabutas nga dito si daddy kaya naman binuksan na niya at akin na nga nilantakan. O sa kuya kong pogi, salamat po pala sa buko. At dito nga ay pauwi na nga kami at ayan napakadami nga nang nakuha namin para kaming namalengke sa gubat. At dito nga ay pauwi na nga kami dahil mamamalengke pa nga kami dahil may pasok pa nga ang aking bunso. At bumili nga lang kami dito ng yellow pin pang lahok nga sa aming ulam. Okay, hanggang dito na lang. Don't forget to follow, like, and share and mag-comment ka na rin. See you on my next vlog. Bye!